Oh, Saripda. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasambong baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Saripda! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Saripda! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Saripda! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Saripda! Salvasyon! Naririto na ako sa puno ng mangga. Aakyat na ako. Dodan ako sa sanga na sumakabilang bakoy. Ayun ang walang iya! Tinakasan tayo! Barilin ninyo! Nakita ako. Ayun! Nadapisan ako sa braso. Kamundi pa akong mahulog. Hindi bali. Madapit na ako sa dulo ng sanga na ito. Pwede na akong lumundag sa kabilang bakod. Anong sinabi mo, Nicole? Ang sabi ko, yung paborito ninyong dalawa ni Papa, isa palang magnanakaw. Sinong paborito naming dalawa ni Papa? Sino pa? Di si Saripda. Ano? Oo, isa palang dakilang magnanakaw si Saripda na pinagkakatiwalaan ni Papa. Hawak-hawak ko ng sahod ko. Hindi nga lang kumpleto. Pero hindi bale. Sapat na siguro ito para may magamit ako sa pagkaluwas ko sa Manila. Doon ay hahanapin ko si Saripda. Nasa sayo na lahat yung mga dokumento. Ikaw na ang bahala dyan. Siyempre naman. Ako talaga ang bahala sa mga to. Galing na naman si Max sa opisina ni Ma'am Nicole. May dala-dala namang mga papel. Oh, narito pa pala ang David na ito eh. Makaalis na nga. Bago pa tuluyang makalapit sa akin ang lalaki yan. David! Aalis na ako. David! Ano man ang sasabihin mo sa akin?
hindi na rin mahalaga. Kanino mo nalaman yan? Kay Nicole. Pero, totoo nga bang sinabi sa akin ni Nicole na nagdagaw ng milyones si Sarepda? Ay, Oh, bakit napabuntong hininga kayo sa sinabi ko, Papa? Sagutin niyo ang tanong ko sa inyo. lumabas kasi sa financial statement na malaking halaga ang nawawala sa hacienda. Ano? Milyones ang halagang nawawala sa kaba ng asyenda? Oo, hindi nga rin ako makapaniwala. Hindi rin pala kayo magkapaliwala bakit ninyo basta na lamang na inakusahan si Saripda. Nag-imbesti ba kayo? Maliwanag ba na si Saripda ang kumuha ng sinasabi ninyong milyones na nawawalang pera niyan? Hindi ba? Pero labas-pasok si Saripda kung saan naroon ang pera. Yun lamang ba ang dahilan kaya ninyo inakusahan na magnanakaw si Saripda? Bakit? Siya lamang ba ang labas-masok sa lugar kung saan naroon ang kaba ng asyenda? Ha, Papa? Siya ang itinuro ni Nicole Dahil na... lamang masyang tinuturo ni Nicole ay naniwala na kayo kagad. May para namang hindi ko alam kung anong ugali ni Nicole, Papa. Magaling magmanipula yan. Noong bata lang siya. Pero nagbago na yung kapatid mo, Robert. Nagbago na ang kapatid mo. Wala akong kapatid, Papa. Robert? Naririto na ako sa dulo ng sanga ng puno mangga. Pero may kataasan din pala sa sangang ito. Ayun siya sa itas ng puno! Yun nga! Oh, yan. Madali nating mahuhuli yan dahil babae. Takot na lumundag yan! Yan ang Bilisan akala ninyo! mo. Dahil lulundag na ako ngayon. Hop! Hop! Ah! Ha! Lumundag nga siya! Barilin ninyo! Papa, Anak, akala ko ba magtatagal ulit bago ka uuwi? sana. Kaso sinabi ninyong nagnakaw ng malaking halaga si Saripda. Kaya gusto ko siyang makausap. Gusto ko ako mismo ang kakausap sa kanya. Yun na nga eh. Kaya malakas ang hinala ko na si Saripda talaga ang nagnakaw dahil agad itong umalis. Ano? Umalis si Saripda? Oo, Robert. At hindi lamang siya sa opisina umalis, kundi dito mismo sa lugar natin. Lumuwas ng Maynila, kaya hindi mo ako masisisi. Kung pati ako ay naniniwalang si Saripda nga ang kumuha ng napakalaking halaga na nawawala sa kaban ng hacienda. Oh, Kuya Ruben, himala at umuwi ka ulit. Nung isang araw ka lamang umuwi ha, anong nakain mo at bumalik ka ulit dito ha? Bakit? Hindi ba pwedeng magtagal ako dito? Wala akong sinasabing ganyan. Nagtataka lamang ako dahil hindi ako sanay na bumabalik ka kaagad.
pag nanggagaling ka dito, madalas umaalis ka. Nabibilang ako ng buwan bago ka umuwi dito. Pero ngayon, noong makalawa ka lamang umalis dito sa bahay. Pero heto nga, nandito ka Wala ulit. ka nang pakialam kung bihira man ang kung umuwi dito. Dahil bahay ko ito. Anong sinabi mo? Naririto ulit si Sir Ruben. Oo. Abay, himala. Hindi ba't nagbibilang muna ng buwan bago ito umuwi? Bakit ngayon ay umuwi ka agad? Hindi kaya may nakalimutan lang kaya't binalikan? Hindi. Hindi yun ang hinala ko. Ano kung ganon? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't pinagbibintangan nila si Saripda na nagnakaw ng napakalaking halaga? Oo. At nakakalungkot nga dahil pati si Don Simon na malapit sa apo natin inaniwala. May hinala ako na may kinalaman ng pag-uwi ni Sir Ruben sa pag-alis ni Saripda dito. Ha? Alam nating dalawa na malapit si Sir Ruben kay Saripda. Hindi kaya umuwi siya dahil nabalitaan nito ang pagbibintang nila kay Saripda. Hindi kaya umuwi siya para kumprontahin ang ama niyang si Don Simon. Oo nga, no. Kasi mulat sa Paul ay malapit si Sir Ruben kay Saripda. Na kahit si Don Simon ang nag-alok sa atin ng tulong na doon patirahin ang nooy sanggol pa lang na Saripda, ay si Sir Ruben naman ang madalas bumili ng gatas at mga damit dito. Oo nga, no? Oo. Hindi ba't madalas awayin ni Nicole noon si Saripda dahil nagsiselos ito sa atensyon na ibinibigay sa kanya ng mag-amang Don Simon at Sir Ruben. Kaya't malamang kukumprontahin lamang ni Sir Ruben ang kanyang ama kung bakit umalis si Saripda. Ang sabihin mo, si Nicole ang kanyang kukumprontahin. Dahil siya naman ang numero 1 na nag-aakusa kay Saripda. Bakit? Nakita mo mismo na hawak-hawak ni Saripda ang halagang nawawalang sinasabi mo. Hindi. Hindi naman pala eh. Bakit kung akusahan mo siya ganyan na lamang? May matibay ka bang ebidensya na magtuturong si Saripda talagang nagnakaw ng milyon na yan? Sapat na ebidensya? Bakit? Hindi pa ba sapat na ebidensya ang financial statement na may malaking halagang nawawala? At bakit siya aalis kung wala siyang ninanakaw? Hindi sapat na dahilan ang biglaang pag-alis niya dito para akusahan mo si Saripda. Kung hindi dahilan ang kanyang pag-alis, siguro naman ay matibay ng ebidensya ang nawawalang malaking halaga na nai-record sa financial statement. Pwedeng totoong may malaking halagang nawawala. Pero hindi ibig sabihin nun ay si Saripda ang pagbibintagan mong kumuha. Puro ka hinala. Wala ka namang matibay na ebidensya na pinanghahawakan. Bakit naman ganun ang kuya, papa? Ako ang kapatid niya.
Pero ibang tao naman ang kinakampihan. Ako nga itong nagmamalasakit sa asyenda eh. Siya nga itong walang kainti-interes sa pamamalakad nitong asyenda. Pero siya po ang malakas ang loob na pagalitan ako. Pagpasensyahan mo na ang kuya mo, Nicole. May problema siya siguro sa negosyo niya. Kaya ikaw ang pinagdidiskidahan. Hindi niyo naman kasi siya pinagsasabihan eh. Tayo lamang kayo dyan ang hindi niya sinusuway. Kaya malakas ang loob na pagalitan ako. Hindi naman sa ganon. Kaya lang may katwiran din kasi ang kuya mo eh. Wala nga naman tayong matibay na ebidensya na magdidiin kay Saribda na siya nga ang kumuha ng nawawalang pera. Hindi naman kayo lagi eh. Pagdating sa Saribda na yon, agad lumalambot ang puso ninyo. Samantalang ako na anak ninyo, hinahayaan lamang ninyo na pagalitan ni Kuya Ruben. Papa, alis na ako. Ano? Akala ko ba magtatagal ka dito? Umuwi lamang ako para kumprontahin kung totoo nga ang sinusumbong sa akin ng babaeng ito. Bakit ka ba ganyan, Kuya, ha? Ako itong kapatid mo, pero ibang tao ang kinakampihan mo! Matalahib pala dito. Hindi bali. Makakatulong ang talahib na ito para hindi ako basta-basta makikita. Umaagos ang dugo sa damit ko. Di bali. Daplis lang ito. Malayo ito sa bituka. Kahit paano, pwede ba akong makatakbo ng malayo? Medyo mababa lang pala ito. Lumutang ka. Sinundan talaga ako. Hindi makakalayo yun. Malapit sa kinaroroonan ko ang kinabagsakan ng isang ito. Kailangan ko talagang lumaban. Wala na tayong makita na tumatakbong palayo. Ibig sabihin, naririto lamang ang babaeng yun. Hanapin natin dito. Andito lang yun. Tiyak matutuwa si Bossing. Ako ang susunod pagkatapos ni Bossing na galawin yun. Hindi yun makakatakas. Dito lamang yun. Hindi yun makakalayo. Yun ang akala niya. Pare, anong nangyari sa'yo? Heto pa. Ang baril niya. Kukunin ko para mabaril ang kasama niya. Ano? Lalaban ka pa ba, ha? Parang mo na. Huwag mo na kong balilin. Apat ang anak ko. Maawa ka. Huwag. Anong sabi ni Mrs. Sandoval na tresurera ng planta? Darating ba siya ngayon? Oo. Pati ang head ng finance ay darating. Sa katunayan ay nasa daan na siya nang huli ko siyang makausap. Mabuti naman kung ganon. Ano palang plano mo? Napakalaking halaga ang halaga ng ari-arian na mapapasa atin kung maisalin lahat sa aking pangalan ang mga properties na yun ni Papa. O, di magpapatay tayo ng negosyo. Anong negosyo ang papasukin natin? Papasukin natin ang negosyo na laging in demand.
para hindi tayo malulugi. Huwag kang mag-alala. Ako ang mamamahala, kaya relax ka lang. Ano? Ikaw ang mamamahala? Ibig mong sabihin, ikaw ang magiging manager? Oo, dahil hindi birong mga tao ang makakahalubilo ko. At alam ko na hindi ka sanay sa ganoong klaseng pakikipag-usap. Kaya ako ang mamumuno sa negosyong itatayo natin. Ah, ganon. At sa palagay mo, hindi ako marunong mag-manage. Baka nakakalimutan mong manager ako ngayon ng mga negosyo ng papa. Hindi ko nakakalimutang manager ka. Pero sa negosyong papasukin natin, ay abilidad at tapang ang kailangan. At yun ay wala sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala dahil ikaw ang CEO ng negosyong itatayo natin. Dapat lang ako ang magiging CEO dahil anak ako ng may-ari ng hasyenda. Oo naman, alam ko yan. Pera ng papa mo. Kaya ikaw ang magiging CEO. Kaya relax ka lang. Ikaw pa rin ang magmamay-ari ng negosyo na pamamahalaan ko. Pagod na ako sa katatakbo. Hindi bale. Palagay ko hindi na ako nasundan ng mga yun. Kung may sumunod man, ay nailigaw ko na sila. Hinto muna ako sa pagtakbo. Maglalakad ako. Total, may mga dumadaan ng sasakyan. Nga lang, hindi ako makasakay dahil wala akong pamasahe. Pero patuloy ang pagdugo ng braso ko. Dahil siguro sa pagtakbo ko, kaya hindi humihinto ang pagdugo. Pero umiikot na ang paningin ko. Nahihilo na ako. Matutumba ako. Yata ako. Matutumba ako. Ano kaya ang naghihintay na kapalaran ni Saripda? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvasyon!